Afternoon mga man. So yan, nagyayelo na naman tayo ngayong araw. May gagawin lang ako saglit, kaya lalabas ako para ihatid yung sasakyan ni Mika sa dealership. Kasi may lumabas na ilaw sa dash. Hindi naman related sa makina. So yun mga man, gaya nga ng sabi ko, hindi naman siya check engine, pero may lumabas sa dash na about sa seatbelt. So papakita ko mamaya pagpasok sa sasakyan. Linis lang tayo saglit. So pangit ng snow ngayon, medyo basa oh. Yan yung isa sa madulas eh. So ito yung sinasabi kong ilaw. Wala naman dito, walang problema dito maliban sa TPMS. Pero itatanong din natin yan sa kanila kasi baka lowbat yung TPMS niya. Usually kasi pag lowbat yun, so kailangan ng palitan yung TPMS sensor. Pero hindi yan yung concern. Ito ang problema namin kasi may ilaw siya. So nung una akala namin wala lang, baka mawala lang. Pero hindi pala. So kinontak sila ni Mika about dyan para i-check nila kasi nag-inquire siya sa registry, which is yung kinukuha ng lisensya dito sa amin. And sinabi sa kanya na pagka yun nga, may mga ilaw sa dash, lalo na itong mga airbags na to, tsaka yung sa engine, hindi ka papayagan na gamitin yung sasakyan mo para sa testing. And isa pa, kung nakabayad ka na at nandun ka sa testing area, wala ka makukuhang refund. So sayang ang pera. So ngayon dadali natin to doon para ma-check nila. Gaya nga ng sabi ko sa previous vlog ko, 'di ba? Sa previous video natin. Pag ganito ang yelo, nag-iingat talaga ako man kasi medyo delikado 'yan. Hindi ako tumatakbo ng mabilis. Mas maganda na yung safe ka kahit mabagal kaysa yung nagmamadali ka na alanganin naman yung buhay mo, 'di ba? Saka hindi naman natin kailangan magmadali kasi yung dealership is mga less than 10 minutes lang yung biyahe. So mga more than 5 minutes pero less than 10 minutes lang. So mabilis lang tayo makakarating dun. Pero dahil nga may yelong ganto, kailangan natin bagalan ng konti, mahirap na maaksidente. Naalala ko noon man, dito makapal yung yelo no, dala ko pa yung truck ko no. Naka all wheel pa ako no, naka 4x4 pa ako no, dulas ako doon. Tapos muntikan akong humampas dun sa may stop sign na yun, kaya medyo natotrauma tayo pag nagmamaneho tayo ng nagyeyelo. So yun man, gaya nga ng sabi ko, dito papayagan ka nila na gamitin yung sarili mong sasakyan. Alam ko ganun din sa Pilipinas. Pero dito sa labas ka mismo magmamaneho. So hindi dun sa, di ba sa atin sa LTO, dun ka lang sa loob ng LTO premise magda-drive paikot. Pero dito actual driving talaga. So lalabas ka sa kalye, lalabas ka sa highway, itetest nila kung paano ka magmaneho. So dito man, itetest talaga nila yung behavior mo, paano ka magmaneho. Kung balaura ka ba sa kalye, di ba? Kung may ugali ka ba na nag-speeding ka, ganyan. So yun. So pag nagte-test ka dito, dapat titingnan mo yung speed mo, huwag kang lalabas sa speed limit, 'di ba? Hindi ka susunod ka sa traffic rules. So tinitingnan nila yung behavior mo, paano ka magmaneho talaga. I-assess nila lahat 'yun. Pati paano ka mag-park, simula dun sa parking ng registry hanggang pagbalik mo doon, paano mo i-park yung sasakyan, titingnan nila paano yung behavior mo sa pagmamaneho. Pero kung ako naman tatanungin, kung mako-compare ko sa Pilipinas, mas mabilis ang serbisyo dito man. Alam mo kung bakit? Kasi pag kumuha ka dito, nagpa-register ka ng sasakyan mo dito man, wala pang 15 minutes kuha mo na yung plaka mo. Wala pang 15 minutes kuha mo na yung lisensya mo. Basta tapos ka na ng exam, basta tapos ka na ng driving test, goods ka na. Ayun, dito na tayo. Tinatawagan ko kanina si Tol Jerry kasi akala ko kailangan pa siya. So sabi ni Mika, idiretso ko lang daw sa service. So medyo late tayo sa appointment, pero subukan pa rin natin kung
kung tatanggapin nila. Hindi ko alam kung saan yung service area, pero siguro magpa-park muna ako dito para alamin kung saan natin i-drop yung kotse. Iwan natin saglit dito. Tingnan natin kung saan natin lalagay. Kaya pala may kausap si Tol Jerry, o kaya hindi natin ma-store. Tanungin ko lang kung saan natin i-drop. So akala ko 1 PM yung appointment, yung pala 2 PM, kaya hindi nila makita sa system. So yun, na-drop na natin dito sa service, then papahatid tayo ng shuttle. Let's go! Yan man, nakikita mo yan, madulas yan. Yung maninatid tayo ng shuttle. So dito, pag nagpagawa ka sa service o nag-complain ka na deliver mo yung sasakyan mo, meron kang libreng ride pauwi ng bahay. So balik muna tayo sa trabaho pa nag-aantay sa kanila. Man, food trip tayo. Munggo and kikiam. So ginawa ko siyang bilog at hindi pa haba para hindi magmukhang tobol. So sabi to man, kasi ito yung kikiam na gawa sardinas. Hap. Panambanang sauce. Sis. Hap. Yun mga man, nakuha na natin yung sasakyan. Turnout, sabi nila na ayos na daw nila yung airbag at na-clear na nila. So technically, pinaliwanag ng lalaki, iilaw lang daw talaga yan. Kasi kung meron ka mga nakalagay sa likod. So probably ang hinala ko is etong child seat. Pero good thing okay na. Ang problema na lang itong TPMS kasi hindi daw nila sasagutin. Which is yun nga, tama yung hinala ko na low bat siya. So usually 'di ba ang TPMS sensor mo, pag na low bat yan kailangan ng palitan. Yun ang pagkakaalam ko, pwedeng mali ako. So yun, kailangan siya ng palitan. Kasi ang problema, lumabas siya nung kakukuha lang namin ng sasakyan. Ang mali namin at ang naging problema namin is hindi namin agad na ibalik sa kanila. So okay lang rin naman kung sa akin walang problema kung hindi nila sasagutin, kasi unang-una kaibigan namin din yung nagbenta sa amin ng sasakyan, si Tol Jerry. Pero kasi sa dealership medyo mataas ang singil nila. So $300 yung singil nila. So medyo makatinga naman, di ba? Mas maganda kung masagot nila kasi kahit paano makakalibre tayo. Kasi technically naman sako pa rin dapat nila yun. Gawa ng pagkakuha namin, ilang oras lang lumabas na yung TPMS eh. So yun lang. At least nakuha na natin. Yun man, so papunta na ako ngayon para kunin si Batong kasi mamaya may basketball kami 7 to 9 PM. Yun, maraming salamat sa panonood. So quick video lang yun, quick trips lang. So maraming salamat. Ingat kayo mga man at mabuhay. God bless and stay healthy. Alright.